Madam Chair. Honorable Percy Sendanya is recognized. Madam Chair, we have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wale, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Hindi man tayo ang korte na maghahatol sa mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya, may napatunayan tayo. Ang kanyang tahasang hindi pag-attend, hindi pag-cooperate, at hindi pagsagot sa mga imbitasyon ay malinaw na pambabastos sa democratic processes at constitutional processes ng ating pong impeachment na ito. We have exhausted this committee's resources, time, and even patience to deliberately discuss the impeachment complaints. The time and effort exerted by everyone involved in these hearings are no joke. To the words of the Vice President, no joke, no joke. Huwag na ho tayong magsayang pa ng araw para sa taong hindi naman tayo sisiputin. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Nailatag na rin naman ang mga dokumento at salaysay na nagpapatibay na may probable cause o sapat na batayan. Para mag-proceed sa next step na impeachment process, magdesisyon na po tayo. We believe that her avenue to explain is no longer with the House of Representatives, but with the Senate already. Something that she has, Harry Camp said time and again. Doon na siya sa Senado magpaliwanag. No more chances for her in this committee. Not next week, not anymore. Tama na po ang spirit of the glass. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Any other manifestations? Madam Chair. There are The no more Honorable- manifestations, Madam Madam Chair. Chair. Let's proceed. With all due respect, Honorable Lawrence Defensor, we are recognizing the Honorable Chel Jokno and then the Honorable Sara Ilago. No problem. I hope we can proceed to reach a consensus, or if we need to vote after Congresswoman Sara Ilago. You're recognized, Honorable Jokno. Thank you, Madam Chair. Kanina po ay hindi kami nagkasundo ni Kong Laila de Lima dun sa pagbubukas ng kahon. Pero ngayon po ay agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause Together is again. concerned. Yes. Madam Chair, nakita na natin lahat at hindi lang naman yung mga miyembro ng committee kundi ang taong bayan. Ang narinig natin ang testimonya ng mga resource persons, nakita din natin yung lahat ng mga dokumento at video na authenticated ng iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. We have seen the evidence at higit sa lahat, nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. At hindi lang ang Committee on Justice ang dinedma niya ang taong bayan, dinedma niya ang ating buong bansa. I think it's time that we already vote on probable cause. Kasi kung ayaw po naman niya magpakita sa House, walang problema. Karapatan naman niya yon, pero dapat ay marinig natin siya sa Senado. Kaya kay VP Sara, doon na po kayo magpaliwanag sa Senado. Bilang pangalawang Pangulo dito sa ating bansa, ay may pananagutan kayo sa taong bayan na naghahanap ng katotohanan. Harapin niyo ang kaso, wag na po kayong umilag. We will see you in court, the impeachment court. The Honorable Sara Ilago. Maraming salamat, Madam Chair. Hindi na dapat maantala pa ang pagdedesisyon ng Committee on Justice pagdating sa determination ng probable cause. Hindi na dapat ipagpaliban pa ang kinakailangan nating desisyon upang magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings. Sa maraming pagkakataon, hindi lang paulit-ulit na nabigyan ng abiso, hindi lang paulit-ulit na tinawag, kundi paulit-ulit rin na nakita natin na nakareserba talaga ang upuan para sa ating respondent. Kahit nga magsiksikan na ang ating mga guest dito sa loob ng ating
venue no para sa Committee on Justice hearing ay hindi natin na pinapakawalan no ang pagrereserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas no ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter evidence at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. Kaya nga naman, naninindigan tayo na wala na dapat delay, dapat magkaroon na tayo ng desisyon para sa determination ng probable cause. Sobra-sobra na ang paghihintay ng ating taong bayan. Kaya kung may bibigyan tayo dito ng tsansa, dapat tsansa para sa interes ng katotohanan, para sa transparency, para sa accountability. Sa katunayan, Madam Chair, maski po yung complainants ng naunang verified impeachment complaint na na-endorso ng representasyon na ito ay nandito rin no, sa ating venue ngayon. At matagal na silang nananawagan ng transparency, ng accountability at hindi po natin papayagan ang anumang pag-antala sa prosesong ito. Maraming salamat, Madam Chair. Both the endorsers already manifested to vote today. So, in fairness likewise to the justice members, we've been attending the impeachment proceeding for like more than a month or 2 months perhaps. As a matter of fact, we failed to take advantage of our recess to visit our respective districts. So with the indulgence of the members, is it possible that we join the position of Honorable Laila de Lima, the endorser of the Sabala complaint, and Honorable Benny Abante, the endorser of Cabrera impeachment complaint? After all, we have shown to the viewing public and even to our colleagues the magnitude of opportunity that we have provided and we continue to provide to the Vice President. As a matter of fact, the pronouncements of their team, the defense team is very clear that they have no intention of attending before the Justice Committee, notwithstanding their readiness to answer the allegations. She intends to answer not here, but before the Senate. So, ano pong iniintay natin? Ang upuan ng ating Vice Presidente ay nananatiling bakante hanggang sa oras na ito. And as manifested by the Honorable Congresswoman from Laguna, which even confirmed her position of evading our proceeding. The Vice President is currently attending an event in San Pedro, Laguna, notwithstanding the importance of this constitutional process. That only confirms that she has no intention at all, of appearing before this committee. No? So, I know that the position of Congressman Lord Ansuan and Congressman Rog Gutierrez are not consistent to the position of our endorsers, but I really wish that we conclude the determination